magiging role bilang isang manghahalal. So, yun yung pananagutan ng isang botante. Ito yung pag-uusapan natin. So, doon ang galing yung Sa pagpili ng tamang tao na boboto natin ngayon. Subalit kailangan po natin maunawaan bakit ba tayo naghihirap. Mapagbalang umaga po muli sa bawat isa. Kayo po ay aming pong binabati ng isang mapagpalang umaga. Nandito po tayong muli sa talakayan sa Pulilan, dito po sa lugar ng PCC. At atin lamang pong balikan, nung pong nakaraang linggo ay tinalakay po natin ang kahalagahan ng isang kabataan na sila pa rin po ang pag-asa ng bayan upang sa ganoon na sa lipunan na ating ginagalawan ay malaki ang kanilang bahagi. Sa umaga pong ito, mga kaibigan, mga magulang, mga minamahal, ay nais po naming buksan ng isang paksa na napapanahon. At ito po ay patungkol sa nalalapit na halalan. Nais lamang po naming ipabatid na ang bahagi pong ito ng pag-uusap ay nais po naming iparating ang ano ba ang magiging role ng isang ordinaryong Pilipino bilang isang manghahalal at ano naman po ang magiging role ng isang lingkod bayan na pagkakatiwalaan ng mamamayan maging ito ay lokal o nasyonal. Kaya kasama ko po ngayong umaga, muli, nais ko pong ipakilala ang bawat isa. Pastor Chris. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chris, ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw sa atin lahat. Pastor Oscar po ng Santo Cristo. Ako po'y nagagalak at ako po'y kaisa sa pagkakaroon ng pagkatalakay na ito patungkol sa paksa natin ngayon. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Magandang araw po at it's a privilege. Salamat po sa privilege na makasama sa ganito at ako po si Brother Ronnie at salamat sa Panginoon at nakabahagi dito. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa bawat isa, sa mga kapatid ko rito, mga lingkod ng Panginoon. Ay isa po ito sa pinaka mahalaga na pag-uusap at kami po ay nagpapasalamat sapagkat po dumarating ang mga pagkakataon na kami po ay makapag-usap-usap tungkol po sa mga nalalapit pong halalan. Papuri po sa Panginoon at magkaroon po tayo ng wisdom and knowledge po, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Isang mapagpalang umaga po sa bayan ng Pulilan, Pastor Jomark po mula sa Barangay Paltao. Marami pong salamat, Pastor Rodboy po, na bumabati po sa inyo sa oras pong ito. Umpisaan po natin ang talakayang ito sa isang mahalagang tanong. Una, bakit ba dating kinakailangang sumama sa isang halalan? Ano ba ang magiging bunga nito kung tayo ay makikiisa sa pangmalawakang halalan? Maaari pong sumagot ang sinuman. Una-una po ako, mauna na ako. Meron po kasing kasabihan na box poppy, box dei. O yung tinig ng tao ay tinig na rin ng Diyos. So doon ang galing yun na yung kung ano yung mapagkaisahan ay ino-honor ng Diyos yun at yun yung mailuluklok doon sa, kaya kung ano man yung consequences, kung sino man yung ibinoto, tatanggapin ng bansa yun kung meron mang tiwali o mali doon dahil yun ang napagkaisahan. So, yun yung pananagutan ng isang botante. Ito yung pag-uusapan natin. So, doon ang galing yung kung bakit tayo bumoboto. Isa pa, pangalawa, ang Diyos na naglalagay at siya rin na nag-aalis. So, isang pribilehiyo sa atin ng mga mamamayan na tayo ay makiisa, na gamitin natin yung ating karapatan bilang pagpili. At dito ngayon pumapasok yung kamalayan na tama ba o hindi yung ating pagpili. At ako po'y naniniwala na ang talakayang ito ay paganda ng paganda sapagkat maraming mga tao ang hindi nila nalalaman
bakit sila bumoboto. At ano yung magiging resulta ng iboboto nila. At yun po yung ating tatalakayin. At salamat po sapagkat merong ganitong mga gawain o activity na magbibigay sa atin ng linaw. Purihin po ang Panginoon. Yun lang yung aking masasabi bilang panimula. Salamat, Pastor Oscar. So mahalaga pala ang halalan, no? At ito ay kalayaan, karapatan ng isang mamamayan. Ngayon, sa ating pong paghalal, ito po ba ay kinakailangan na maging malaya o maari po ba tayong pumili ng isang ihahalal natin? Bunsod ito ng mga taong nakapaligid sa atin o sa sarili nating desisyon? Sino po ang nais sumagot? Pastor Jomar. Siguro bilang isang kabataan po, napakahalaga ng kalayaan. Ang kalayaan po, kailangan po sa halalan po na ito ay papraktisin natin yung kalayaang pinaglaban ng ating mga ninuno. Hindi po ba? Kaya napakahalaga na ang isang pagboto, ang paghalal sa pamumuno ay hindi po nakabase sa paligid natin, sa mga tao na naguudyok sa atin. Dapat po ito ay nanggagaling sa puso't diwa ng isang tunay na botante. Okay, maganda po yung kasagutan. Meron po ba kayong karagdagan, Pastor Chris? Meron po akong konting karagdagan po doon. Para sa akin, sa pagpili ng tamang tao na iboboto natin ngayong halalan. Kasi sa panahon natin ngayon, napapansin ko lang, pero hindi naman lahat. May mga nababalitaan lang na mga nangyayari sa mga gitong mga lugar. Pero ang gusto kong i-address dito yung mga bumoboto. So, naririnig ko to, kasabihan nila, palagi nilang sinasabi, na kung sino yung makakatulong sa amin, yun yung aming iboboto. At meron namang ibang sumagot na kung sino ang malaking magbigay sa amin. Ganun po eh. Di ba? Yun yung dadalhin namin. Yun yung iboboto namin. Kaya siguro po, payo ko sa mga mamboboto natin, huwag tayo doon tumingin kung may iboboto ka. Hindi dahil sa may nagbigay sa'yo, hindi dahil sa kung may naitulong sila ngayon. Hindi yun yung maging batayan natin. Kundi suriin natin, pag-aralan natin kung ang tao bang ito ay merong kakayahan na maglingkod, una sa Panginoong Diyos, pangalawa sa atin, sa ating bayan, or pag yan ay nakaupo na, meron ka pa bang boses sa kanila. Na dapat na ang piliin natin na iboboto natin na ikaw mismo na mamamayan o bumoto ay may boses ka din. Pakikinggan yung tinig mo. Na may kakayahan na pangalagaan tayo. Hindi yung pag nakaupo na sinaabuso na tayong mga maliliit. Kaya maging maingat tayo. Ang pinaka-the best siguro doon, idulog natin sa Diyos kung sino yung nararapat na iboto. Okay, maganda, no? Maganda po yung sinabi nyo, Pastor Chris. Pero pwede ko bang sundan ng isang maintrigang tanong din, uli, no? Batay po doon sa sinabi ni Pastor Chris. Kasi ang sabi doon sa sinabi ni Pastor Chris, meron pong mga halal na nagsasabi kung sino yung makakatulong sa atin. Yun ang iboto natin. Opo. Meron kayong binanggit yung kung sino yung magbibigay. Bibigay. No, tama po ba, Pastor? Opo. Ngayon, tanungin ko po si Pastor Froilan, sa tingin niyo po, bakit po umusbong yung ganitong kaisipan na kung sino yung makapagbibigay, kung sino po yung makakatulong, bakit po pumasok ang ganitong kaisipan sa isang ordinaryong Pilipinong mga halal? Napakaganda pong tanong at medyo sensitibo po ang mga tanong na yan at ang magiging sagot ko po dyan ay bilang isang mamamayan po ng Pilipinas, no? Tayo po ay may karapatang bumoto. Tulad nga po ng inyong tanong, bakit naging may mga politiko na ginagamit ang pananalapi, halos yung kasabihan nga ay binibili ang boto ng mga tao at kapag naman sila naluklok na, ay doon na po nagkakaroon, nakikita po natin yung kanilang tunay na ugali. Example lang po dyan, yung halimbawa nga po ay napakagaling nilang mangako, no? Dahil nga kailangan nilang maluklok o maupo o manalo.
At marami pa silang ino-offer, marami silang pinapangako. Ganun po ang mga politician, lalo na po Panginoon sa ating bansang Pilipinas. Ang pananaw ko po dyan, alam po naman natin, ang politika ay isa sa pinakamarumi na nang nangyayari. Patunay na po dyan, yung ating pong gobyerno, no, hindi po sila nagkakaisa. Bilang isang tayo po ay may takot sa Diyos, tulad nga po ng sinasabi po ni Pastor Jomar at saka po ni Pastor Chris, ito pong mga kabataan, ito po ang isang napakahalaga na sila po ay may Word of God dahil sila po ang kabataan na itatayo kung sakasali man dumating ang pagkakataon na loobin ng Diyos, sila po ay piliin ng Diyos na maging lingkod ng bayan. Ay mas mainam po ang mga kabataan ay talaga pong nadadala natin at nagagabayan ng salita ng Panginoon. Sapagkat matatagpuan lang po ang tamang kapayapaan sa ating bansa kung tayo po ay may takot, banal na takot. Iba po yung may takot lang sa Diyos, naniniwala. Pero yung banal pong takot, doon po sila matatakot na gumawa ng anumang mga bagay na hindi ikabubuti ng ating mamamayan. Tungkol naman kay Pastor Chris, yun nga po, no? Nakakalungkot isipin sapagkat meron pong nabibili. Yun po ang katotohanan ng politika. So doon po tayo nagiging aware, doon po tayo nagiging maingat dahil po hindi naman po natin talaga gusto ay yung mga ganong kalakaran na porke malaki magbigay, may pangako sa church, ay yun na po ang susundin. So sa akin pong pananaw, balik po tayo sa biyaya ng Diyos. Ipag-pray po natin yan. Ang Diyos po ang naglalagay ng mga tao na karapat-dapat para po sa paglilingkod sa bayan. Pastor, meron din po akong Sige po, idadagdag Pastor dun Grace. sa tanong ninyo kasi ang tanong nyo bakit, di ba ba? So, ito po nasasaksihan ko po at naririnig din kasi ako po yung medyo galang pastor. Ano? So, hindi lang ako sa loob ng simbahan kasi mahalaga sa akin yung building relationship eh. So, ayun, mga naririnig ko, ganito po kasi yun. Ang sabi nila, sabi ng mga botante, ng mga nakakasalumuha ko, so ngayon lang natin mapapakinabangan yan eh. Di ba? Ngayon lang natin mapapakinabangan ang mga yan. Yun lang yung narinig ko. Ito'y totoo. Talagang yun ang nagiging kwentuhan ng mga ibang mga matatanda. So ako naman, nakikisakay-sakay po ako. Talaga ho ba? So dahil kapag nakaupo ng mga yan, di na tayo papansinin. Kaya kung bibigyan nila tayo, kunin natin lahat sila. So kaya doon po pumasok po yun, Pastor. Dahil sa yun lang yung time ng elections, doon lang nila, alam mo yung word na mapapakinabangan, makakahingi, di po ba? Kasi sa hirap ng buhay, sa hirap ng panahon. So dahil hindi stable yung kanilang mga trabaho, at kapag dumaing sila, lalapit sila, hindi sapat yung nararapat na ibigay para sa kanila. Na dapat talaga sapat yung ibibigay ng ating gobyerno na pag may lumapit sa ating pamahalaan, hindi po ba? Pero dahil hindi yun sapat, kaya sinasabi nila na ngayon lang natin sila mapapakinabangan. So kung bibigay nila, sige, kunin natin. Ngayon, kung mayroong mag-offer na bibili ng boto, for example is yung magbibigay yung isa, 1,000. Di po ba? So, pag mayroong nagbigay ng mas malaki, yun yung kukunin nila. Di po ba? So, yung nagbigay ng malaki, yun yung kanilang dinadala. So, yun po yung kaisipan nila na ngayon lang natin sila mapapakinabangan. Sorry to that words, pero totoo. So reality, no? May dadagdag ka ba, brother? Sa akin, yung eleksyon napakahalaga. Meron namang sa Biblia may qualification naman. So sa Deuteronomy sinabi, so may qualification, hindi basta may pera, politiko, dapat nabigyan tayo, yun na yung boto. Hindi, sana maging matalino tayo, may maka-Diyos. Tayo po ay sa usapang ito, involve ang Panginoon at ang Panginoon tinataas natin. May kwalifikasyon nandoon sa Deuteronomy 17 at isa na doon, sasabihin ko lang, yung isa yon ang buong pamilya, isa ang asawa.
Marami pong kwalifikasyon pero isa lang po yung sasabihin ko at ipanalangin natin maging maayos at maging karapat-dapat din sila. Yun lamang po. Ito sa akin, ano? Surawas ka. Ugatin natin ngayon. Bakit ganun nga yung yan nangyayari? Bakit sa salta ni Pastor, bakit ganun? Bakit nagkakaroon ng ganung kaisipan ng mga tao na ngayon natin sa pakikinabangan? Kasi hindi naman nawawala talaga ngayon yung bilihan. At yun naman talaga yung kalakaran ngayon. Ang katotohanan kasi ganito, meron kasing porsyento ng bawat tao. Merong loyal, merong sa kalaban, merong undecided, may nabibili. May alanganin, may nabibili. Yung alanganin, yung hindi pa siya nakapag-decide, yung naboboto. Ngayon, dahil ang number game kasi yung election, so ang nangyayari kasi ngayon, ang nangyayari ay pagka may mga tao kasi, majority kasi dyan nabibili at lahat na may tatanggap. So ang nangyayari ay nawawala yung tamang panuntunan ng isang botante, nawawala yung kanyang kaisipan doon sa ano ba ako bilang isang botante. Nakikita na lang niya ako ay magsasamantala sa panahon na ito sapagkat nung ko lang sila pakikinabangan. Na hindi nila alam ay ang mawawala sa kanya, yung 3 taon na panunungkulan ng mga ito, ay napakalaki ng mawawala kumpara doon sa tinanggap mo. Ngayon, yun yung problema. Ngayon, para sa akin, ang dapat maging kaisipan talaga ay makalaya na ang mga tao doon kung gusto nilang makita yung magandang kinabukasan. Kasi ako, ang katwiran ko, ay hindi ako after sa sarili ko. After ako sa pakinabang ng mas nakararami ng mga mamamayan. Doon ako lagi Kahit sabihin pang galit sila doon sa gusto kong kandidato. Pero dahil yung kandidato na yun, nakikitaan ko na mas papaboran niya yung mas nakakarami at may magagawa siya talagang maganda para sa nakakarami. Doon ako. Kahit magalit sa akin yung mga kapamilya ko, kapitbahay ko, o customer ko, ang mahalaga ay manindigan ako doon sa tao na meron talagang gagawin. Ngayon, kung dumating yung time, halimbawa, na talagang may nag-aalok sa'yo, at di naman nawawala kayo, talagang merong nangyayari talaga yun. So dapat pirmis pa rin yung isip mo, ito yung kandidato na iboboto mo. At para sa akin, ang tamang kandidato, yung i-represent ka niya, yung boses mo, yung pangangailangan mo, yung prinsipyo mo, yung kapakanan mo, ang i-represent niya doon sa posisyon kung saan siya maboboto. Dadalhin niya doon yung pangangailangan mo. Dadalhin niya doon yung prinsipyo mo. Ito yung tama. Ito yung mabuti. Kailangan ganun. Ang nangyayari nga, sabi mo nga, pagkatapos nung wala na. Nakalimutan na tayo. Kasabihan nga natin palasak na palasak Pinangakuan ka na nga Gusto mong panto pa rin. Abuso ka na. Kaya nga, dapat, pinag-uusapan natin to ay maging aware ang mga botante na magkaroon sila ng idea na ano man ang ilok sa kanila, tanggapin nila. Yun naman talaga yung nangyayari kasi kukunin din naman ng iba yun. Although, hindi naman tama. Yung sinabi ko, hindi ko inudyo ka na tagang kuhanin, kundi huwag kayong after doon. Pero dapat makonsensya kayo na yung tama pa rin. Manindigan pa rin dun sa tama. Kasi talagang, usually naman kasi mga botante hindi naman talaga, sabi natin na talagang kapos na pangangailangan. Pero dapat, for a better future, ang eleksyon naman isang araw lang, makagawa na tayo ng tama. Yun man lang magawa natin tama sa buhay natin. Naiboto natin yung alam natin, hindi tayo guilty. Nakaboto tayo ayos sa konsyensya natin ng tama at tao na mayroong paninindigan, na pagmamahal sa bayan, sa kapwa, at may pagkatakot sa Diyos. Yun lang. Yung magsusulong ng tamang moral sa konseho, sa pamunuan, sa Senado, sa Kongreso, kung saan man yan. Ayun lang yung, ang tawag doon, panalo tayo. Pagka ganun yung nagawa natin. Kasi sa totoo lang ay ang dumi ng politika natin. Kung maitatama natin ngayon yun, yung susunod, magiging tama at magiging tama at magiging tama na. Yun lang. Hindi ka nagigil. Panalo tayo doon. Pero madagdag ko lang po, bakit? Kasi yung po yung tanong, bakit? Aminin po natin dahil sa kahirapan. Hindi po ba? Pangangailangan. Subalit kailangan po natin maunawaan, bakit ba tayo naghihirap? Dahil doon sa sandaling gusto nating makakuha, ang kapalit po noon yung 3 taon, 6 na taon na pahihirapan tayo. May bahagi ko lang po,
kailangan po ngayong halalan na ito bilang isang mananampalataya, ngayon po natin pakita yung pananampalataya na hindi tayo sa politiko umaasa o kanino mang kandidato, kundi sa Diyos na buhay. Meron pa ako isang kilala nung nakarang halalan po, inabutan po siya, pinadaan sa kamag-anak. Bilang isang mananampalataya, sinama po ako, ibinalik po namin. Oo. Amen. Upang makita po ng mga kumakandidato ngayon or mga nagnanais maupo, hindi po ba, na may mga tao na naghahanap ng trabaho talaga. Naghahanap na merong yung iboboto natin, yung tumatakbo, may magagawa talaga. Dahil kailangan po maunawaan ng isang botante sa halalan na to, ang nakasalalay po dito, hindi lang po yung inyong sarili. Pati po kami damay bilang kabataan. Damay po yung aming kinabukasan doon sa pipiliin ninyong mamumuno. Lalo na po yung malaking porsyento ng kabataan, hindi naman po boboto. Kayo po ang aming boses, kayo po ang aming tinig, na yung pipiliin ninyo para sa kinabukasan namin. Yun lamang po. Maraming salamat, Pastor Joe Mark. Yun nga maganda itong huling tanong natin, bakit dumating ang Pilipino, specific, bakit dumating tayo sa ganitong punto? Kasi naalala ko, nung ako'y unang-unang sumama upang bumoto, meron na nun, pero hindi ganito karampant, hindi ganito karami. Kaya minsan naiisip ko, ito ba ay naging kultura? Ito ba ay magiging kaugalian na maaring ito ay maipamana? Tama yung sabi ni Pastor Jomer na sa susunod na mga henerasyon at kabataan, ito ba yung gusto natin na maipamana doon sa mga susunod na hahalal? Ngayon, sa puntong ito, ang tinatalakay natin dito yung mga halal, yung mga bumoboto. At siguro, sa pagkakataong ito, pwede ba kayong magbigay ng mga suhestyon na bilang tayo ay mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo? Ano ba ang maipapayo ninyo sa isang mga halal kung paano sila boboto? Ano ba yung nais ng Panginoon sa tingin nyo bilang isang mga halal? Pastor Chris. Siguro po, sagutin po natin ang tanong na yan pagkatapos po ng break natin muna. Yan. So maraming salamat po sa inyo and God bless. Read your Bible, pray every day. Hanggang sa susunod pong pagtalakay. Pagpalang God tanghali po. bless. Bye-bye po. Puri po sa God bless. Panginoon.